Tahimik si Chis Escudero. Tahimik sa issue ng 142 billion na insertion sa 2025 budget. Ha? At si Chis Escudero ang ano doon, promotor niyan. Sa kanya yung 142 billion pesos na insertions di umano. Ha? Pero hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ni Chis. Kaya lang hindi palalampasin ng mga senador. Ha? Nagpahayag si Tito Soto at saka si Ping Lacson, hindi nila palalampasin yung issue na yan. Kahit hindi sumagot si Chis Escudero, ano nila yan, iimbestigahan nila yan. Ha? Ito mga kabunyog ang balita. Sa interview ni Ted Filon, budget insertions paiimbestigahan. Umano'y 142.7 billion insertion sa 2025 budget, paiimbestigahan ni Senador Soto. Yan o. Ted Filon and DJ Chacha. Hindi po yan fake news. So maganda yung sa interview ni Ted Filon kay Tito Soto, inassure niya na hindi niya palalampasin yan, yung insertions issue na yan. Yung 142.7 billion ay iimbestigahan. Sigurado, yan o. Ano po yan? Hindi naman yan magsisinungaling si Tito Soto diyan sa interview ni Ted Filon kasi alam niyang pag hindi niya ginawa yung pangako niya na yan na iimbestigahan, magiging negative ang komentaryo sa kanya ni Ted Filon at saka ni DJ Chacha. Marami pa namang mga viewers at listeners yan. Kaya yung sinabi na yan ni Tito Soto na hindi niya palalampasin ang 42.7 billion na yan, sigurado siyang iimbestigahan yan. Sa tingin natin, tutuparin niya yan. Mabuti naman at magkalaban sa pagka-Senate President si Tito Soto at si Chis Escudero. Kasi kung wala namang lalaban kay Chis Escudero, walang maglalabas niyang issue na yan. Kaya mabuti na lang may mga ayaw kay Chis Escudero. Dahil sa ayaw nila kay Chis Escudero, yan, linabas yung issue na yan. Ang laki, Ang laki ng budget. Hindi lang po yan. Sa harap ng napakatinding mga pagbaha ngayon, ang napakaraming politiko ay halos ang kanilang paboritong proyekto ay mga flood control projects. Ngayon, lumilitaw, walang silbi ang mga flood control projects na yan. Lahat halos ng kongresista may flood control projects. Lahat ng senador may flood control projects. Ngayon, sa katunayan, diyan sa 142.7 billion pesos na yan ni Chis Escudero, malaki rin diyan ang flood control projects. Mga kabunyog, mga kababayan. Ayon sa datos, yan sa datos na yan, na 142.7 billion, ang dyan, malaking bahagi niyan ay flood control projects. 35.3 billion yan sa 142 billion na yan ay flood control projects. 472 lahat-lahat yan na flood control projects. So dahil 2025 budget yan, malaking bahagi niyan na i-release na. So, tama yan. Iimbestigahan daw ni Ping Lacson. Ito naman yung balita tungkol kay Ping Lacson. Ipakita naman natin. Ito mga kabunyog kay Ping Lacson naman. Ayan. Ayan naman ang balita tungkol kay Ping Lacson. Mga opisyal na naglaan ng bilyones sa flood control projects, pagpapaliwanagin ni Senador Ping Lacson. Yan. Balita naman po yan sa DZRH. Kaya maganda itong pagsisimula ng 20th Congress na Senate dahil talagang focus diyan sa 142.7 billion pesos na insertions ni Chis. Pagkatapos yung mga flood control projects, tama lang naman imbestigahan ni Ping Lacson yung mga flood control projects na yan ng mga politiko. Sa Metro Manila, napakaraming flood control projects dyan, ang mga politiko dyan. Tingnan nyo, naging epektibo ba?
Kaya, tama lang na kunin sa DPWH yung listahan ng mga flood control projects. Kailan yan in-implement? Kumusta? Epektibo ba ang flood control projects na yan? Ay kasi kung titingnan natin ngayon yung nagiging pagbaha sa Metro Manila at saka sa mga karatig na probinsya tulad ng Bulacan, Cavite. Ibig sabihin, walang epekto yung mga flood control projects na yan. Pero alam naman natin na napakalaki ng pundong ina-allocate ng mga politiko. Mga mayor, governor, malaki ang flood control, pati mga kongresista at mga senador. O ngayon, saan napunta yan? Bakit effective? Baka naman ghost project yung mga flood control na yan. Yan, malalaman yan. Tama yung investigasyon na yan ni Senador Ping Lacson. Halimbawa din, ang pinakamalinaw na halimbawa niyan sa Davao. 'Di ba mula 2019 nang maging kongresista si Pulong Duterte, naging kongresista ng Davao, 1st District, Davao City, presidente pa noon ng kanyang ama, ang Davao City 1st District ay binigyan ng 51 billion. Kumataginting na 51 billion. Sa 51 billion na yan, malaking bahagi niyan flood control. O bakit binabaha pa rin yung Davao City? Saan napunta yung 51 billion na yan? So marami talagang dapat magpaliwanag. Kasi paboritong na projects yan ng mga gobernador, mayor, pati ng mga kongresista, senador, flood control. Binabaha talaga ng flood control. Palala ng palala, samantalang padami ng padami. Taon-taon ang flood control projects. Kaya tama yan si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, yung mga opisyal na naglaan ng bilyon sa flood control projects ay pagpapaliwanagin. Antabayan natin yan, dalawang matingkad na issue. Una, yung 142.7 billion pesos na insertions ni Chis Escudero. Pangalawa, yung mga flood control projects ng mga politiko, hindi lang yung kay Chis Escudero, kundi yung iba pa. Pagpapaliwanagin daw ni Ping Lacson. Tama po yan. Suportado natin yung pinaplano na yan ng dalawang senador na ito. Yan po ang kailangan. Okay? Okay? O sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.